Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong natabunan ng issue. No? Anong issue yan, Talkies? Yung kay Kibuloy. Diba, after na malabasan siya ng warrant of arrest, no? Tulad ng sinasabi ng mga peers defender niya, no, yung mga despicable supporter nila ni Duterte, na dalhin nyo yan sa tamang korte, wag sa Senado o sa lower house. Nung naglabas ng warrant of arrest, yung Davao Regional Trial Court Branch, 12, ha? Saka yung Senado at lower house, hindi na siya makita. Diba? Anong sabi ng mga kaalyado niya? Lumabas ka na. Si Bato nga, diba? Face the music. Si Tamilmil, bahala na siya kung anong gagawin niya. Kasi nasa korte na. O ngayon, anong sabi rin ni Quiboloy dyan? Ikaw, Hintuberos, itigil mo na yung moro-moro hearing mo sa Senado. Hindi ikaw ang korte. Dalhin mo yan sa tamang korte o dinala sa tamang korte. Hindi pa rin siya lumabas. Ibig sabihin, duwag. Ngayon, latest, naglabas ng warrant of arrest ang Pasig Regional Trial Court sa kanyang human trafficking. Walang bail yun. Wala talaga. Naglabas pa siya ng audio na extra extra whatever daw ng ng Amerika. Ibibigay daw siya ng gobyernong Marcos sa Amerika, o baka daw tigiin siya, whatever have you. O ngayon, hanggang ngayon wala. Natenga. Sabi ng mga pulis, hindi namin makita kung nasaan si Kibuloy. Di ba? Pulis, hindi nyo makita kung nasaan si Kibuloy. Pati yung mga baril niya, hindi nila maribok. Di ba? So isipin natin, nasaan nga ba si Kibuloy? Natabunan na ang mga issue, no? Natabunan na siya ng mga issue. Kasi di ba yung huling sinasalsal nila, yung nilabas na statement o interview para kay Ninang Lisa. Sumagot naman si Tamilmil, pero nonsense naman yung sinabi niya. Di ba? Kayo, tanungin natin itong mga kababayan, no? Kasi si Hontiveros talagang nagngingit-ngit na, mga kababayan. Nasaan nga ba si Kibuloy? Ang sabi ng dati ninyong presidenteng si Prime Minister ni Baal, nandyan lang yan sa Tamayong. Malaki ang Tamayong eh. Di ba? Sabi nga ni Duterte, kumuha kayo ng search warrant sa lahat ng may bahay sa Tamayong. Nandyan lang yan. Alam pala ni Duterte, ba't hindi na lang siya ang humuli at i-turn over sa kamay ng batas sa mga kapulisan kung talagang concern siya. Di ba? Kung hindi nila kinakanlong si Kibuloy. Kaso wala tahimik sila no? Si Bantag, wala. Si Tebes, nandun na sa Timor-Leste, nakakulong. Pero hindi naman maiuwi ng Pilipinas. Di ba? Nangyari. Pero pag mga small-time criminal, nasa oblo na kaagad. Ang bilis, Pero pag malalaking tao, ma-impluwensya, naku, yan nyo na lang muna. Hanggang mamatay yung istorya. Parang kay Bantag, where is he now? Si Kibuloy, where is he now? Diba? Si Bantag, may 18 months na? Wala man lang nakakaalam kung nasaan siya. Walang impormasyon ng MBI. Walang impormasyon ng kapulisan. Kayo ba ay may mga confidential and CIF, di ba? Na mga pondo? Saan nyo dinadala yung CIF funds ninyo? Di ba? Yan yun eh. Wala silang alam. Di ba? Inayaan lang nila, lilitaw din yan. No, pag yan. Pero wala kayong alam kung nasaan sila. Wala talaga. Zero is in nada. Ito po Kasi galit na dyan si Hontiveros. Ito ang sabi ngayon ng PMP dito po sa UNTV. UNTV, salamat po. PMP, itinangging may failure of intelligence sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. Ito. Leia, ano yung depensa ng PNP? Bakit nga daw ba natatagalan yung paghahanap at pag-aresto kay Kibuloy? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Hindi daw naman tumitigil sa paghahanap ang pambansang pulisya. Sa katunayan, pinuntahan na daw ng Davao Police ang mga property ni Kibuloy, subalit hindi ito natagpuan.
Sinabi ni PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi lamang ang pambansang pulisya naghahanap kay Kibuloy, kundi pati na rin ang ibang law enforcement agency kagaya ng National Bureau of Investigation. Hindi rin daw nakatutok lamang sa Davao ang ginagawa nilang paghahanap. Talaga daw lamang mahirap matagpuan ang ayaw magpakita. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na lahat ng resources ng PNP sa paghahanap ay ginagamit na nila. Hindi lamang aniya binobroadcast ng pambansang pulisya ang ginagawa nilang effort sa paghahanap sa religious leader. Kaugnay nito aga, sinabi din ni Colonel Fajardo na base sa pakikipag-ugnayan ng PNP sa Bureau of Immigration ay hindi pa naman nakalalabas ng bansa ang religious leader. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. O, yan daw po. Yan ang depensa ng PNP. Hindi naman daw po sila tumitigil sa paghahanap kay Kibuloy. No? Hindi lang talaga nila matagpuan ang taong nagtatago. Paigtingin nyo po yan. No? Paigtingin ninyo yung intelligence gathering, no? As much possible kung ano ang pwede nyong gawin para naman mapakita nyo. No? Si Bantag hindi mahuli. Hindi alam kung nasaan eh. Yan pa kaya si Kibuloy, sabi na nasa Tamayong lang eh. Yung BFF niya, sabi niya, nandyan lang yan sa Tamayong. O baka naman, nililigaw lang kayo ni Duterte. Alam nyo naman yung matanda na yan. Pag mamaya-maya sinabi mo, totoo po bang nasa Tamayong siya? Bakit sinabi ko ba yun? Di ba? O, diversion ba yan? Diversion? Di ba? O, para doon kayo pumunta, pero wala naman, naka 20 steps ahead sa inyo si Kibuloy. O, di ba? O, sa sobrang banas ni Hontiveros, anong sabi niya? Tama na palusot? Hontiveros tells PNP to arrest Kibuloy ASAP. No? Sa politiko po yan. Kasi parang hindi po naniniwala si Hontiveros sa paliwanag ng PNP. Oh. Senator Risa Hontiveros slammed the PNP anew for allegedly making up excuses in its failure to arrest Pastor Apollo Kibuloy on his sexual abuse and trafficking charges. Quote, huwag nang magdahilan ang PNP. Kung talagang kasangga namin sila sa pagpapanagot sa mga pambabastos ni Kibuloy sa ating institusyon, dapat ginagawa nilang lahat para mahuli siya. So yung paliwanag po doon ng balita sa UNTV, hindi po satisfied si Hontiveros. Hindi siya naniniwala na pinaiigting ng PNP ang paghahanap kay Kibuloy. Parang may iba po, no, na binabaliwala kasi baka nakinabang kay Kibuloy. They are aiding him. Hindi ko po sinasabi na na tinutulungan siya. Maybe kasi yung iba nakinabang baka kasabwat ni Kibuloy, no? Nagtatanong lang tayo. Baka. Yun yung mga insinuation nila. Pero ang sabi ng PNP, hindi po. Talagang mahirap lang mahanap ang taong nagtatago. Lahat ng intelligence gathering nila, pinapagana nila. Kaya lang, yung talagang taong magaling magtago, kahit na gaano kakagaling, hindi mo makita yan. Pero makikita at makikita ng kapulisan yan. Pero si Hontiveros, she is already dismayed with the efforts of PNP. The senator expressed disappointment at the PNP. Failure to revoke Kibuloy's firearms licenses. Ayan pa, hindi pa ma-revoke yan. Diba? Sa dami ng kanyang mga lisensyadong mga firearms. She cited the PNP implementing rules and regulations which states that one ground of revoking license is the pendency of a criminal case with impossible penalty of more than 2 years. Ayan. Sa dami at bigat ng pending cases ni Kibuloy, siguro naman pwede nang bawiin ang mga armas niya. Ayan po, ang sabi niya. Referring to the child sexual abuse case before the Davao Regional Court and the qualified human trafficking case before the Pasig RTC. Sa kasong human trafficking pa lang, non-bailable at lifetime imprisonment na ang parusa. Kaya ano pa hinihintay ng PNP? Nakapagtataka ang bagal. Baka dumadaan po sa tamang proseso. Pero hindi ko po dinidepensahan si Kibuloy. Baka ang PNP naggagather pa ng mga information. Pero binibigyan na kayo ng mga information ni Kibuloy. Ano pa hinaantay ninyo? Di ba? Baka meron silang procedures na pinapalaw. Ikaw naman Hontiveros. It is impossible that the PNP is not aware of Kibuloy's private religious army, pictures of which are posted on social media. Ang mga netizen alam na may private army siya, tapos sarili nating kapulisan, hindi alam? Yun. Imposible.
Di ba dapat mas kapaki-pakinabang ang intel unit ninyo? Ang problema. Kung hindi mahusay yung nag-gather ng intelligence, wala talaga. Konting search lang sa social media, lumalabas na agad yan. Mga armadong sundalo na nag-training at ang mga caption nila ay pagbabanta pa sa sino mang lalapit sa puon nila. This is basic information. Baka naman natatakot ngang lapitan kasi mas high-powered guns ang hawak nila konsa sa mga single-shot firearms ng mga pulis. She renewed her call for the PNP Chief General Romel Marbil to step at impinding the pastor fugitive and led better. Tama nga naman. Quiboloy is a high-profile fugitive who must be apprehended. Baka kaya ang lakas ng loob nagtago ni Quiboloy dahil sa mga armas at baril na pumoprotekta sa kanya. Trabahuhin na ng PNP ang pagkansela ng mga armas niya. Bilis-bilisan naman. Pumunta ka doon sa anong yun, sinasabi nila? Firearms and yung sinasabi ni Colonel Jim Fajardo. Pumunta ka doon, kausapin mo yung kung sino man yun nandun, director o di ba? Ayan po mga kababayan, no? Pareho naman ang ulat dito. Ngayon, ito ang sabi ng PNP. Abril 22 ito, ha? Sa ABS-CBN. PNP, pinag-aaralan ang pagkansela ng mga lisensya ng baril ni Quiboloy. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pagkansela sa mga lisensya ng baril na pag-aari ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jim Fajardo sa ilalim ng Republic Act 10591, pagdating sa mga basihan ng rebukasyon, ang pagsuspindi at pagkansela ng cancellation ng license to own and possess firearms, malinaw ang pagkansela nito kung nasasangkot ang isang individual sa krimen na ginagamitan ng baril at ang pagkakakumbik sa isang krimen na may pagkakulong ng higit ng 6 na taon. Kasama rin sa basihan ng pagkawala ng baril, pagdadala nito sa labas ng tahanan ng walang permit to carry at sa mga lugar na pinagbabawal, pagka-dismiss sa serbisyo ng isang opisyal ng gobyerno at paglabag sa RA 9165. Kasama rin ang pagpeke ng mga dokumento sa pag-apply ng LTOPF, License to Operate, to Own and Possess Firearms. Ayun po yung LTOPF at sa pamamagitan ng court order. Quote, kung titingnan naman natin diyan, wala sa ground na yan ang pagpopol doon sa kaso ni Pastor Quiboloy. Ibig sabihin, yung pong mga binanggit ni spokesperson Colonel Jim Fajardo ay wala doon yung basihan para makancel ang mga firearms ni Quiboloy. Pero si Hontivero, sabi niya, nakita nyo naman, diba, may mga warrant of arrest na. Pero mukhang wala dito Yung sinasabi ni Colonel Jim Fajardo, wala daw po. Kung titingnan natin diyan, wala sa ground na yan ang magpopol doon sa kaso ni Pastor Quiboloy. Nonetheless, natatandaan ninyo, nagbitaw tayo ng pangungusap before na kahit itong mga grounds na ito ay malinaw na nakasad sa batas ay pinag-aaralan na ang inyong FEO kung meron po bang ibang applicable provision as stated in the law. Pinag-aaralan daw po. So may ipapakita ako, Section 4 ng RA 10591, particularly yung Section 4G na pinag-aaralan ngayon ng board ng FEO na maaari itong mag-apply sa kaso ni Pastor Quiboloy, na ang nakalagay is the applicant has been ito daw yung nakalagay doon sa Section 4 ng RA 10591, particularly yung Section 4G. The applicant has not been convicted or is currently an accused in a pending criminal case before any court of the law for a crime that is punishable with a penalty of 2 years. Pero kung titingnan ninyo, yan applicable doon sa requisite for issuance of obtaining of a LTPF. Kayo na po ang umintindi dyan. Kailangan ipaano nyo yan sa abogado. Diba? Baka ito yung sinasabi ni Hontiveros. Diba? Kailangan kumuha ng magaling na abogado o legal counsel, di ba? Kung pwedeng gamitin nga yung Section 4G ng RA 10591, di ba? So noong mapailan ng kaso si Pastor Quiboloy at iba pang akusado, ang pinag-aaralan natin ngayon ay kung ito pong Section 4 para A is applicable sa kaso ni Pastor Quiboloy, particularly he is being accused in a pending criminal case before Davao City and Pasig of a crime that is punishable within the penalty of 2 years. Yun na lang Pasig unbailable yun.
life imprisonment. Ayun, more than 2 years na yon. Kung alam natin, yung qualified trafficking carries within a penalty of life imprisonment. Same with the child and sexual abuse which carries with capital offense. So ito ngayon ang pinag-aaralan ng FEO kung mag-a-apply dito. Inaasahan ilalabas ng Firearms and Explosive Office o yung FEO ang resolusyon ukol dito at ang pag-aproba ni PNP Chief General Francisco Marbil. Samantala, siniguro ni Fajardo na hindi tumitigil ang PNP sa paghahanap kay Quiboloy at iba pang mga akusado. Kasi mukhang nagtago na rin yung 5 after mabail. Yung kaso nila dun sa sa Davao, mukhang sinama rin sila sa human smuggling. Walang bail yun kaya nagtago na rin. But we want to assure the Honorable Senator at yung mga kababayan natin tuloy-tuloy ang efforts ng PNP in coordination. Yun nga po, kasi nagre-reklamo na si Hontiveros no? Ano kayo mga kababayan, no? Sa palagay ninyo? Mare-revoke ba yung gun license gun license ni Quiboloy, no? Base doon sa sinasabi ni Colonel Jim Fajardo na Section 4G ng RA 10951, no? Hopefully yung Firearms and Explosive Operations office makakuha ng magandang legal advice, no? Kasi hindi nyo alam, aantayin nyo pa mamaya pag sakaling nandun nga si Quiboloy, di ba napapaliguran siya ng kanyang mga army, mga defenders, kung mga high-powered caliber guns yan, makipagputukan, aantayin nyo pa bang merong magbuwis ng buhay, whether sa inyong mga kabaro o dun sa mga defenders ni Quiboloy? Kasi sabi ni Quiboloy, titindig daw siya Mangyari na ang mangyari, pero titindig kami sa karapatan namin. Dito bubuhos ang aking dugo sa aking inang bayan, tulad ni Jose Rizal at ni Bonifacio. Di ba doon sa kanyang audio? Ibig sabihin, defiant siya, makikipagbarilan ng mga yan. Ang tanong, kung sakaling ma-revoke nyo, mababawi nyo ba yung mga dekalibreng baril niya? I don't think so. Hindi nyo nga sila mahanap di ba? Hindi lang si Quiboloy ngayon ang hinahanap, pati na yung mga kasamahan niya, kasangkot. Kasi, tulad ng sabi ko, yung kaso sa Pasig City Regional Trial Court, walang bail yun. Human trafficking. Life imprisonment yun. Walang bail. Doon ka muna habang nag-aantay ka ng litis ng kaso mo. Ayan ang hindi matanggap ni Quiboloy. Kasi baka siya ay paglaruan ni Peryong at Dagol na merong, Palmolive shampoo. Baka hindi lang padyama ang ilagay sa kanya. Baka patadyong na lang. Huwag ka na magpadyama, patadyong na lang isuot mo dyan. Mukha ka namang babae, damitan ka lang, ayusin, make-upan, babae ka na. Ilabas ang Palmolive shampoo. Diba? Yan po, no? Si Hontiveros, gigil na. Disappointed na siya sa PNP sa bagal kumilos na maaresto si Quiboloy at ma-revoke ang gun licenses niya. Pero ang PNP po is assuring us at si Senator Hontiveros na they are doing their best to locate him and to revoke his gun licenses. So yun po yun, no? Panghawakan na lang natin yung sinabi ni Police Colonel Spokesperson Jin Fajardo. Okay? Kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? Maiksi lang, no? At shout out po sa lahat, no? Nakalimutan natin sa ating mga channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nagbi-video replay, diyan po sa mga katuwang natin sa ating chat box during video premiere. Hindi ko na po kayo ma-shout out lahat. Okay? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.